Saksaysayan ng showbiz at media sa Pilipinas, ilan lamang ang nagmarka sa puso ng madla tulad ni Cristina Bernadette Coangco Aquino, mas kilala bilang Cris Aquino o ang tinaguriang Queen of All Media ng Pilipinas. Ipinanganak noong 14 ng Pebrero 1971 sa Quezon City. Lumaki siya sa isang prominenteng pamilya na may malalim na ugat sa politika at serbisyo publiko. Anak siya ng yumaong senador na si Benigno Ninoy Aquino Jr. at ng dating Pangulo na si Corazon C. Aquino, kaya't kabataan pa lamang ay nakasaksi na siya sa mga makasaysayang pangyayari sa bansa, kabilang ang kanyang paglahok sa mga rally laban sa diktadurang Marcos, bilang simpleng batang babae na buong tapang na lumalaban para sa inaasam-asam na kalayaan ng kanyang bansa. Hindi naglaon, pumasok si Cris sa mundo ng telebisyon at pelikula at sa pagdaan ng mga taon ay naging isa sa mga pinakapinakikinggan at hinahangaan na personalidad sa industriya. Nag-host siya ng maraming talk shows, game shows at nag-guest sa iba't ibang palabas na nagpatanyag ng kanyang natural na charm at katalinuhan. Bukod sa kanyang trabaho sa media, napabilang din siya sa iba't ibang negosyo at naging aktibo sa social media, na lalo pang nagpalawak ng kanyang impluwensya at suporta mula sa mga tagahanga. Sa kanyang personal na buhay, naranasan din niya mga pagsubok sa pag-ibig at pamilya. Nagkaroon siya ng relasyon kay Philip Salvador kung saan ipinanganak ang kanilang anak na si Joshua noong 1994. Sa paglaon, ikinasal siya kay James Yap, isang kilalang PBA player noong 2005 at nagkaroon sila ng pangalawang anak na si James Carlos Bimbi Aquino Yap Jr. noong 2007. Ang kanilang pag-aasawa ay hindi nagtagal at opisyal na idineklarang walang bisa noong 2012. Ngunit higit sa tagumpay niya sa showbiz at buhay pag-ibig, ang pinakamalaking laban ni Cris ay ang kanyang kalusugan. Sa pagdating ng mga hamong tatawirin ng buhay ni Cris Aquino, ang kanyang kalusugan ang naging pinakamabigat at pinakamalalim na laban na kailangang harapin. Matapos ang dekada ng pagiging aktibo sa showbiz, pagmamayaman ng pamilya at pamumuhay sa ilalim ng spotlight, noong 2022 ay nagumpisa ang seryosong yugto ng kanyang buhay kung saan unti-unti niyang isiniwalat sa publiko ang kanyang lumalalang karamdaman. Mga autoimmune disease na kumakain sa lakas at sigla ng kanyang katawan. Sa nakalipas na mga taon, marami siyang iniinom at pinagdaan ng tests, treatments at mga uri ng therapy na hindi basta-basta pangkaraniwan, at marami pa ring pinagdaanan na hindi niya inanunsyo sa publiko. Ang mga autoimmune diseases ay kondisyon kung saan ang immune system na karaniwang depensa ng katawan laban sa mga dayuhang invaders, gaya ng bakterya o virus, ay sinasadyang inaatake mismo ang mga malulusog na selula ng katawan. Ito ay maaaring magdulot ng malubhang pamamaga, sakit sa kasukasuan, pagkasira ng mga organs, pagbaba ng timbang at pangkalahatang pagbaba ng immune defense ng katawan. Hindi tulad ng isang karaniwang sakit na maaaring gamutin lamang ng antibiotics o simpleng gamot. Ang autoimmune diseases ay komplikado. Hindi ito madaling malunasan at kadalasan ay nangangailangan ng panghabang buhay na pamamahala at mahigpit na pag-iingat. Sa kaso ni Cris Aquino, ang kanyang mga nakaraang medical updates ay nagpapakita ng sunod-sunod na diagnose ng maraming autoimmune diseases. Noong una, siya ay na-diagnose ng 6 na autoimmune conditions: ang Churg-Strauss syndrome, systematic sclerosis, lupus or SLE, at rheumatoid arthritis. Ang mga ito ay nagdulot sa kanya ng matinding pananakit, pamamaga at iba pang mga sintomas na nagpahirap para sa isang normal na gawain araw-araw. Taong 2025 pa lamang ay mayroon na siyang pinakabagong balita tungkol sa kanyang kalagayan. Noong Pebrero, inihag niya na may karagdagan pang ikapitong autoimmune disease, ang fibromyalgia, na nagdadala ng malawakang pananakit sa buong katawan, sobrang pagkapagod at hirap sa pagtulog. Dagdag pa rito, mayroon rin siyang mga confirmatory symptoms para sa polymyositis at mixed connective tissue disease, na parehong nauugnay sa pamamagang malubha sa mga kalamnan at tissue ng katawan na nagpapahirap palalo sa kanyang mobility at lakas. Dagdag sa lahat ng ito, dahil sa allergies niya sa maraming gamot tulad ng anti-inflammatory drugs, steroids, pain relievers at maging antibiotics, mas naging limitado ang mga opsyon ng kanyang treatment. Noong Abril 2025, muling nagulat si Cris na lumala ang kanyang kondisyon sa pamamagitan ng lupus flare fever, isang malalang pagsusumamo ng kanyang autoimmune symptoms na nagdulot ng mataas na lagnat at sobrang hina ng katawan na tumagal ng higit 2 linggo. Ibinahagi niyang mga larawan ng kanyang pagdadalamhati kasama ang mga pasa sa balat at kapayatan ng kanyang katawan. Ngunit hindi doon nagtapos ang problema. Sa kalaunan ay lumago ang bilang ng kanyang mga autoimmune diseases mula 9 hanggang 11. Isang napakalaking bilang para sa isang individual. Ang pagdami nito ay nagdulot ng pansamantalang epekto siyang mahirap ipaliwanag at labis na nakakahina sa kanyang immune system at pangkalahatang kondisyon.
Ang buhay ni Chris Aquino ngayon ay nakakabit sa isang mahigpit at komplikadong regimen ng medikal na pangangalaga. Hindi lamang siya madalas na nakaratay sa kama o naka-ospital, kundi kailangan na niyang mag-ingat sa bawat kilos at kontak dahil sa sobrang hina ng kanyang immune system. Ayon sa mga ulat, hindi niya kayang lumabas sa araw dahil isang bahagi ng kanyang kondisyon ng pagiging sensitibo sa init at sikat ng araw. Ito ay maaaring magpalubhan ng kanyang mga sintomas at magdulot ng flare-ups. Ang kanyang treatment path ay hindi simpleng isang uri ng gamot, kasama rito ang mga immunosuppressive infusions, isang klase ng medical na therapy na nagpapahina sa immune system upang pigilan ang sobrang agresibong pag-atake nito sa sarili niyang katawan. Dahil dito, agad na nawala ang kanyang kakayahan na lumaban sa kahit anong sakit o impeksyon, kaya't ang mga doktor ay nag-uutos na siya ay manatili sa preventive isolation ng 6 na buwan upang mabigyan ng kanyang katawan ng proteksyon mula sa exposure sa mga mikrobyo. Bukod sa infusion sessions, naranasan din ni Chris ang iba't ibang surgical procedures. Isa sa mga ito ay ang portacath implantation, isang device na ini-install sa kanyang malaking ugat para sa madali at paulit-ulit na access sa dugo para sa mga infusions at mga long-term treatments. Ang ganitong device ay kadalasang ginagamit para sa mga pasyenteng kailangang madalas at tuloy-tuloy na mabigyan ng medisina o chemotherapy-style treatments. Kapag ang pasyente ay na-therapist, lalo na sa mga pribadong ospital at may specialized care team, ang gastos ay maaaring umabot sa milyong-milyong piso sa kabuuan. Kasama rito ang bayad sa ospital, mga espesyalista, mga infusion sessions na umaabot ng maraming oras, mga diagnostic tests, imaging scans at mga customized drugs. Sa maraming pagkakataon, ang gastusin ay kinabibilangan din ng mga dietary adjustment at personal health support staff gaya ng mga caregivers at nutritionists. Kahit na walang official na complication sa media tungkol sa eksaktong halaga, ang ganitong klaseng long-term autoimmune treatment ay lubhang mahal sa Pilipinas at karaniwang nangangailangan ng malaking personal o family resources. Sa kalagayan ngayon, si Chris ay madalas na nasa wheelchair, nangangailangan ng assistance mula sa kanyang mga anak at mga caregivers sa pag-alis sa bahay o pagpapalit ng posisyon sa kama. Kailangan din niya magbantay sa temperatura, mag-iingat sa mga simpleng paggalaw at madalas ay nasa loob ng isang komportable at ligtas na kapaligiran para maiwasan ang anumang sakit o bagong impeksyon. Ipinagdiriwang pa rin niya ang bawat maliit na tagumpay mula sa isang araw na mas kaunti ang pananakit, isang session ng therapy ng produksyon ng lakas, o isang gabi na mas mahimbing ang tulog. Ang kanyang pang-araw-araw na mga post sa social media ay madalas may dasal, pasasalamat at paghiling ng suporta, hindi lamang para sa sarili kundi para sa iba na may kaparehong kalagayan. Ngayong 2026, ang pinakahuling mga ulat ay nagpapakita na kahit sa kanyang pinakamahina, hindi sumusuko si Chris Aquino. Ayon sa mga bagong balita, sinalubong niya ang bagong taon sa kanyang kondisyon na tinawag niyang kanyang weakest physical state at humihiling muli ng dasal at suporta mula sa publiko habang patuloy na inaasikaso ng kanyang mga doktor at pamilyang kanyang kalusugan. Noong katapusan ng Desyembre 2025, ibinahagi niyang kanyang holiday period ay naging heartbreaking at siya ay muling bumalik sa ospital kasama ang kanyang anak na si Bimbi na nagpakita rin ng sintomas ng lagnat habang magkasama nilang dinudusa ang karagdagang komplikasyon ng kanilang sitwasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, ipinapakita ni Chris Aquino na hindi siya sumusuko. Sa huling bahagi ng 2025, ipinaabot niya ang kanyang pasasalamat sa mga taong patuloy na nagdarasal at sumusuporta sa kanya at sa kanyang mga anak. Ayon sa kanya, ang kanyang espiritu ay patuloy na lumalaban kahit mahina ang kanyang katawan at pinupukaw niya ang damdamin ng kanyang mga tagahanga na huwag mawala ng pag-asa at panalangin.